Hello! Welcome back to our devotions for today. And our topic is from the book of Proverbs chapter 16 verse 9. Sabi dito, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Sa Tagalog version po, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So, marami tayong plano sa buhay. Pero, kahit anong plano pa yan, hindi yan matutupad, hindi yan ang nakaplano sa atin ng Diyos. Marami tayong balak sa buhay. Pero, ito yung dapat natin isa buhay na ang buhay natin, bago pa man tayo ipanganak, ay nakaplano na yan. Nakaplano na sa Diyos ang lahat ng mangyayari at lahat ng mga pwedeng mangyari sa atin. So, ang unang katuruan dito, we can make a plan, but only God can make it happen. Tayo, kaya nating sumunod sa Diyos. At bilang mga Kristiyano, we can make a plans, but only God can make it happen. Ang Diyos lamang ang kaya magpatupad. So tayo nagpabalak lang, nagpaplano, pero Diyos ang nagpapatupad. Nagpapaganap ng lahat ng pwedeng mangyari sa buhay natin. Kasi kahit anong plano natin, kung hindi kagustuhang ipangyari ng Diyos na gusto nyo mangyari sa buhay niyo, pero hindi nangyari, magpapasalamat na lang kayo kung bakit. Ipagpasalamat nyo na lang kung bakit hindi nangyari yon. Kasi baka hindi yun makakatulong sa inyo in the future, or baka hindi yun ang kapalaran, or sabihin na natin, hindi yun ang talagang magiging masaya, yung magiging kasiyahan mo in the future. So, sabi nga sa Jeremiah 29:11, sabi doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, sabi doon, ang Diyos lang talaga yung may plano sa buhay natin para magtagumpay tayo at hindi makasakit para sa atin. At magbigay ng hopes and future natin. Hindi para masaktan tayo at para sa ikabubuti natin. So, lahat ng mga plano natin, kapag hindi natutupad, ipagpasalamat na lang natin sa Diyos. Kasi hindi nangyari yon dahil ang Diyos ang may plano na kung ano man dapat mangyari sa buhay mo. Salamat sa Panginoon kasi siya yung nagdidesisyon at yung direction niya ang nasusunod sa buhay natin. Sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kahit ano man ang balak mo, pero siya ang nagpapatupad sa lahat. At matutunan natin na magtiwala sa Diyos. At yung mga plano natin ngayon na hindi mangyayari, na hindi matupad, ipagpasalamat natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Maybe sa kalaunan, mga 5 years or 10 years, ma-realize natin na ipagpasalamat na hindi nangyari yung mga plano natin kasi hindi yun ang makakabuti para sa atin. So, pangalawa, we can trust God's sovereign and purpose plan for our lives. May plano ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi man natin nauunawan or nakikita ngayon, pero in the long years, ma-realize natin, mas maganda pala ang plano ng Lord sa atin.
kaysa sa mga iniisip at plananan natin before. We can trust God's sovereign and purposeful plan. Yung meron talagang purpose ang Diyos na kumikilos sa atin kung ano yung purpose niya sa buhay natin. Kaya kailangan ipagkatiwala natin yun sa Kanya, na hindi man natin makita yung dapat nating makita, pero we can trust na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may purpose sa ating buhay. At willing tayo to adjust our plans and take detours as God directs. Kailangan tayo mag-adjust sa mga plano ng Diyos para sa atin kung may mga palakid or kasi ang gusto natin, yung mga plano natin, yung mga akala natin makakatulong sa atin, yung iniisip natin na iba yung plano natin, pero may mga pangyayari na straight lang yung nasa isip natin, na may mga delay at iba yung nangyayari sa iniisip natin. So, mas maraming pagbabago. Kailangan natin matutunang mag-adjust at maging willing na baguhin natin yung mga pamamaraan natin, mga sarili nating direksyon. Sa direksyon na ibibigay ng Diyos sa atin, na marami mang liko-liko na pwede tayong pagdaanan, baku-bakong daan, pero pagkasama natin ang Diyos sa lahat ng mga yan, ng mga plano natin, na kasi ang iniisip natin lalo maging successful lang. Pero ang plano ng Diyos, may mga ups and downs, meron mga pagsupok na pwedeng pagdaanan. Na akala mo, okay na lahat, pero magsisimula ka na naman sa simula. Pero kung yun ang plano sa'yo ng Diyos para maging matatag ka, para magdaanan mo lahat yun at lalo ka maging matibay sa buhay, ma-realize natin na ginagawa ng Diyos sa atin yan para maging mas malakas at matibay tayo, para mas tumibay tayo sa kung anumang pwedeng harapin natin. Kasi doon nag-develop yung strength natin. Paano pa humarap sa mga mas malalaking pagsubok at mas malalaking problema na pwede natin kaharapin. So, kailangan natin tumibay along the road. Mas ma-develop yung sarili natin. Kaya, dapat maging willing tayo mag-adjust. At yung mga ginagawa natin, hindi lang yung plano natin yung kailangan masunod. Kung ano man yung i-establish ng Diyos sa atin. Kasi, tayo ang gumagawa, pero ang Diyos pa rin ang nagpapatupad. Tayo ang nagpaplano, pero ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan para kung ano man gusto niyang mangyari sa buhay mo. Yung plano niya sa buhay mo. Kaya nga, sabi sa Jeremiah, He knows the plans for you. Para hindi ka saktan o kaya para magkaroon ka ng hopes at maging mapabuti ka. Hindi sa ikapapahamak mo. Gusto niya na maging maunlad ka at successful. So,